Mga tol, this time gawa muna tayo ng reaction video patungkol dito sa sumisikat na pares ni Diwata Pares Overload mga tol. So sa kaalaman ng iba mga tol, no, ang alam nating pares mga tol yung may sabaw, yung merong laman-laman ng baka, yung may taba ng baka, yung may sinangag. Pero etong pares ni Diwata Pares Overload mga tol kakaiba kasi meron siyang hinahalong crispy pata, meron pa siyang may fried chicken mga tol, at syempre merong unlimited na sabaw at unlimited rice mga tol. Saka nakakita ng ganitong paresan mga tol, di ba? Dito lang kay Diwata Pares Overload. Saka talagang napakasarap mga tol kasi kung nakikita nyo talagang dinudumog ng tao itong tindahan ni Diwata Pares Overload mga tol. Talagang nakakatakam, kitang-kita nyo naman yung grabe yung malutong na taba ng baboy, yung crispy pata, at syempre meron pa siyang hinalong chicharong bulaklak, di ba? Hindi pa ako nakakita ng ganun mga tol, yung pares na merong chicharong bulaklak. May napakasarap nun, solid yun mga tol. Ayun na to, grabe, ang laki nung fried chicken niya mga tol. Hindi lang basta-basta chicken leg or chicken wings na prito. Sa kanya meron thigh part mga tol, as in yung buong tadyang ng manok mga tol. Grabe, laki. Talagang makikita mo napakalutong nung kanyang nilulutong fried chicken. Grabe nun, nakakapanglaway mga tol. Ayun, meron pa siyang pares buto-buto. Talagang ayun, unlimited sabaw daw. Pares bulalo mga tol. Grabe, napakasarap nito sigurado. Hindi ko ba natitikman mga tol pero sigurado ako napakasarap nito. Siyempre dudumugin ba naman ng mga tao ito kung hindi ito masarap, 'di ba? Bakit magsasayang ng oras yung mga tao pumunta rito kung hindi masarap yung pagkain na tinitinda nito ni Diwata? Grabe men, no? Talagang pinipilahan siya ng mga tao. Grabe na. Ay nako. Talaga naman nagti-trending talaga si Diwata. Grabe yung blessing na talagang natanggap dito ni Diwata. At syempre dahil din yun sa mga vlogger na nagko-content doon sa paresan niya mga tol. Diwata fried chicken, men. Parang dinaig niya pa nga yung mga fast food at saka yung mga malalaking restaurant, kasi isipin mo yung tao na pumupunta sa kanya araw-araw hanggang gabi mga tol. Actually 24 hours yung paresan niya. Talagang napakarami. Grabe, sarap nito mga tol. Grabe yung sabaw mga tol. Ang sarap talaga, makita mo mga tol yung kulay ng sabaw sa mga lumulutang-lutang na parang taba-taba na karne. Sarap nun mga tol. Only rice mga tol, tapos may soft drinks pa. 160 lang. Alam nyo ba yung 160 mga tol? $3 lang yun mga tol. Kahit lahat ng tropa ko dyan sa Pilipinas, pag umuwi ako, lilibre ko kayo. Grabe, hanggang gabi pinipilahan mga tol yung paresan ni Diwata. Grabe, ganito kasarap at ganito ko talaga kapatok yung tinda ni Diwata Pares Overload mga tol. Sobrang talaga naman, kaya talaga maiinggit yung mga tao at gusto siyang pabagsakin Alam niya naman sa Pilipinas mga tol, bawal kang umunlad, no? At syempre bago ko tapusin yung video mga tol, gusto ko lang syempre i-congratulate si Diwata, no? Sa lahat ng blessings na natanggap niya, men. Alam niyo, sa mga hindi nakakaalam, no, dati lang nakatira sa ilalim ng tulay itong si Diwata. Nangangalakal daw siya, nag-construction siya hanggang sa sinubukan niya magtinda ng sigarilyo at ng kung ano-ano pang mga pangmeryenda, hanggang sa nagtinda na siya ng pares. Ito mga tol, ayun, nagkaroon siya ng opportunity na makilala sa maraming tao, no, sumikat dahil siyempre sa tulong din niya ng mga vlogger. At siyempre hindi naman dahil lang sa vlogger, dahil yan sa talento at sipag ni Diwata mga tol. Siyempre hindi naman siya pupuntahan ng mga vlogger kung hindi rin masarap talaga yung luto ni Diwata. So ayun, kaya naman siyempre dahil sa tagumpay na nga na tinatamasa nito ni Diwata mga tol, ay hindi na maiwasan yung merong maiinggit. Siyempre kasi kitang-kita nyo naman, araw-gabi punong-puno yung tindahan niya. At siyempre, alam niyo naman sa Pilipinas mga tol, bawal kang umunlad, magagalit ng kapitbahay mo. Siyempre,
Pero ito, bago ko tapusin ang video mga tol, siyempre gusto ko lang sabihin dun sa mga inggit, sa mga inggitero na naninira ng kapwa nila, bakit hindi na lang kayong maging masaya sa kapwa nyo nagtatagumpay, imbis na gawin nyo silang inspirasyon, no, para tuparin nyo rin yung pangarap nyo, eh nakukuha nyo pang manira, no? Dapat, bakit di na lang tayo maging masaya sa kapwa natin? Ganun talaga mga tol yung ano eh, yung karamihan sa Pilipino, bakit hindi na lang tayo maging masaya sa kapwa natin na umuunlad, no? Ano yung mga tol, naalala ko yung nanay ko, may kantin kami dati. Ang lakas ng kantin namin, as in, kasi kami lang yung kantin sa isang street mga tol, dun sa street namin kami lang yung kantin, at saka sa tapat namin merong pabrika. Meron yung pabrika mga tol, Jewel Handicraft. So mga tol, merong bagong tira dun, taga Davao, mga tol, bagong tira taga Davao. Kinaibigan yung nanay ko, naging ka-close ng nanay ko hanggang sa tinuturuan ng nanay ko magluto. Mga tol, ang nangyari, ang ending, yung tinuturuan ng nanay ko na ngayon na kumaibigan sa kanya, nagtinda na rin. Tapos, nagtinda ng mga luto-luto kagaya ng tinitinda ng nanay ko, mga kung ano ng pagkain, mga may pabigas pa siya, may pakarni pa. Ganun ginagawa ng nanay ko na tinuro lang sa kanya. Ang ending mga tol, nagtinda siya, siniraan yung nanay ko doon sa mga customer ng nanay ko. Eh naglipatan, nag-alisan yung mga customer ng nanay ko, naglipat sa kanya. Hindi ko alam anong paninira yung ginawa niya. Eh grabe, ganoon talaga ang inggit mga tol. Kadalasan kasi sa mga Pinoy na inggitero, pagka gusto nilang lamangan o gusto nilang higitan yung kaya ng kapwa nila, eh sisirain nila to para bumagsak at sila naman yung mga, yun nga lang, medyo meron mga taong utu-uturin na naniniwala sa mga ganitong pamamaraan ng mga taong inggitero. Doon ulit kinocongratulate ko si Diwata sa lahat ng blessings na natanggap mo. Men, sana wag ka magbago kasi grabe yung tagumpay, men. From nakatira ka sa ilalim ng tulay, nangangalakal ka. Tapos eto ka na, bigla ka ng parang blockbuster eh. Parang isang pelikula, parang isang aktor sa pelikula na talagang pinipilahan, no? So yun, congratulations sa'yo at sana wag ka magbago. At sana umunlad pa yung umunlad pa yung paresan mo, Diwata, magkaroon ka ng sariling building, magkaroon ka ng sariling restaurant, no, kung saan marami ka pang matutulungan tao para mabigyan ng trabaho at syempre marami kang mapapasaya dahil sa sarap ng iyong paresan at mga pagkain na kung ano pang pagkain na niluluto mo din sa paresan mo. So yun lang, maraming salamat mga tol, till next time at ingat.